Isang pinagpalang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Narito po muli tayo sa landas ng pag-asa. Pagninilayan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng linggo. Samahan po ninyo ako. Ako po si Ruel Morales. Muli po ay namnamin natin ang salita ng Diyos at busugin natin ang ating espiritu sa kanyang mga salita. Nasa 15 ng Mateo ang ating Ebanghelyo. Hayaan niyo pong basahin ko ito. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupang malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae na sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi, paalisin niyo na nga po siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon day gumaling ang kanyang mga anak. Siguro magandang tingnan natin yung mga taga-Canaan o Cananeya. No? Ito ay ang lumapit kay Jesus at sa kanyang mga disipulo ay isang babaeng taga-Cananeya. Hinihinga niya ng tulong sapagkat ang kanyang anak ay may sakit, sinasapian ng demonyo. At sa bandang huli, tinawag ni Jesus na parang aso ang kanyang bansag sa babaeng ito. Ano po bang ibig sabihin nun? Kasi po, yung mga taga-Cananea, ito ay hindi kasama sa tupa ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi niya, doon lang ako sa mga tupa ng aking angkan na kasama dito, ng aking kawan. Subalit, nagpumilit ang babae. At dahil doon, sinabi ni Jesus nga yung bansag na hindi dapat ibigay sa mga aso, ang dapat sa mga anak, no? At dapat ang mga anak lamang ang makikinabang sa ibibigay ng kanyang ama. Una mga kapatid ay dapat nating tingnan na hindi siya iniinsulto ni Jesus. Ito ay isang bansag sa mga taong nasa labas ng kawan ng Panginoon. Hindi sila naniniwala sa Panginoon, lalo't hindi sila naniniwala kay Jesus. Subalit siguro, itong babaeng ito ay nakita niya ang ginawa ni Jesus. Kaya naman yun ang ginamit ni Jesus na bansag, ang mga aso. Dalawang bagay ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon na sana ipagnilayan natin sa araw na ito. Una, makikita natin na aligaga yung mga disipulo at gusto nilang paalisin ito. Sapagkat nga, tagalabas ito Cananeya to, hindi siya dapat kabilang nila. Hindi siya maituturing na follower o tagasunod ni Kristo. Kaya naman gusto nilang paalisin dahil maingay at sunod ng sunod. Pamilyar ba mga kapatid? Hindi pa pagminsan ay gano'n natin itinuturing yung mga taong lawas, taong grasa, mahihirap. Hindi kasing ganda ng ating mga damit o kasuotan. Pag minsan nga, iniiwasan pa natin sila. Gusto natin tayo doon sa mga kabilang natin. Natatakot tayo. Baka tayo saktan, baka tayo hingan, baka kung ano ang gawin natin. Bukod doon, sa ating pagiging tao, ay parang hindi magandang tingnan. Marumi, mabaho. Yan ay tunuturing nating tagalabas. Ganun ang mga disipulo. Gusto nilang paalisin ang babaeng ito sapagkat hindi siya kabilang sa atin. At ito ang unang turo sa atin. Bagamat siya ay Cananeya, hindi siya itinaboy ni Jesus. Pinakinggan siya.
tinanong kung anong gusto pa nga niya. Pinabayaan ni Jesus na ang babaeng ito ay humiling sa kanya. Napakagandang alalahan natin mga kapatid na bilang mga Kristiyano, tayong lahat ay itinuturing na anak ng Diyos. Subalit, dahil sa kanyang ginawa sa krus, maging ang mga taong hindi naniniwala sa kanya ay niyakap niya at itinuturing niyang kaisa natin. Sino ba ang unang-unang iniligtas ni Jesus sa krus? Di ba yung magnanakaw? No? Nakatabi niya. Tinanggap niya itong lahat. At kung iisipin naman natin mga kapatid, maging tayo ay hindi karapat-dapat dahil makasalanan tayo. Pagamat tayo ay mga Kristiyano, marami sa atin ang nabubuhay na hindi naman talaga angkop sa ating pagiging Kristiyano. Kaya ang unang turo ng Panginoon, yakapin natin ang mga tagalawas, ang mga mahihirap. In fact, ang sinasabi ng Panginoon, mahalin natin ang mga taong mahirap mahalin sapagkat yan ang tunay na pagmamahal. Tanggapin natin sila sa ating kawan sapagkat yan sila mismo ay anak na rin ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Pangalawa, dahil nga sa pagpupumilit nitong babae na ito, nagkaroon sila ng interaction ni Jesus. Sabi ni Jesus, hindi pwede. Kasi dapat sa mga anak lang ng Israel ang pagkain na aking ibibigay. Subalit, sabi ng babae, mapili talaga siya dahil nakita niya ang kanyang anak na naghihirap. Hindi ba, Panginoon, sabi niya, kahit na ang aso ay kumakain ng mumu. Yung mumu, yung mga nalalaglag sa ilalim ng ating lamesa kapag tayo kumakain. Sabi niya, di ba kinakain ng aso yun? At ano ang sinabi ni Jesus sa kanya? Basahin natin. Ginang, sabi ni Jesus sa kanya, napakalaki ng iyong pananampalataya. Alam nyo, hindi maraming beses na sinabi ni Jesus yun. Napakalaki ng iyong pananampalataya. Subalit sinabi niya yon sa isa sa ginang o sa inang taga-Cananea dahil ang taong ito ay hindi nagsawang humingi sa kanya sa kabila ng siya ay hindi kasama. Siya ay hindi kasama sa kawan. Alam niya na si Jesus lamang ang makakapagpagaling sa kanyang anak. Kaya naman dahil doon, siya na isang aso ay hindi lamang mumu ang ibinigay ng Panginoon. Binigyan niya ng isang biyayang pagkain ng kanyang espiritu. Pinagaling niya ang anak. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon din, magaling na ang anak mo tulad ng iyong hinihingi. Mga kapatid, gaano kalaki ang ating pananampalataya? Pag hindi tayo sinagot ng Panginoon, tumitigil ba tayo sa pagdadasal? O kapag hindi ba tayo sinagot ng Panginoon, nagtatampo tayo? Itong babae na to na isang aso na turing ng mga taga-Israel. Siya ay hindi nahiyang lumapit kay Kristo sapagkat ang pananampalataya niya, tanging si Kristo lamang ang makakapagpagaling. Sana mga kapatid, ang dalawang mensahe nito ay huwag nating kalimutan sa ating pagsisimba. Una, yakapin natin ang mga taong mahirap mahalin, maging yung madumi, hindi natin kabaro, hindi magandang tingnan, yung tila mahirap mahalin, yung mga taong masungit at hindi natin kaya gustong lapitan. Sabi ng Panginoon, yakapin natin sila. At pangalawa, pananampalataya. Tayo ay mga aso rin dahil sa ating mga kasalanan. Subalit, ang Panginoon ay nakikinig sa atin at ibinibigay niya hindi ang mumu, kundi ang pagkain, ang buhay na walang hanggan. Tanggapin natin ito. Huwag tayo magsasawa na ipahayag sa Panginoon ang ating pananampalataya dahil tanging siya lang ang makakasagot sa ating mga dasal. Isang pinagpalang araw ng linggo mga kapatid. Sana po sa linggong ito,
sa mga susunod na mga araw, pagpalain tayo, 10 ng ating pamilya ng kalakasan, kalusugan at kaligtasan sa ating katawan. Muli po, Ruel Morales sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw po.